Isang magandang gabi po sa ating lahat, mga kapatid sa Panginoon, at tayo po ay magsisimula na sa ating pong prayer meeting online. At kung tayo po ay nasa tahanan na, tayo po ay magkaroon muna po ng sandali ng tahimikan para po tayo ay manalangin. Aming Ama sa Langit, maraming pong salamat sa iyo po patuloy na pagkasi sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang gawain, Panginoon, pananalangin, ihanda mo po bawat isa sa amin. Nagpapakumbaba po kami, Panginoon Diyos, ano man po ang aming nasabi, naisip, nagawa, na hindi po sa inyo nagbigay ng kalwalatian, kami po ay nagpapakumbaba. Pakalinisin mo po ang aming puso, isip, kaluluwa at espiritu, upang sa dakilang Diyos sa amin pong gagawin, na punong panalanginan, ang dakilang Diyos ay makapagbigay po ito sa inyo ng kalwalatian, at kami naman po, Panginoon, ay malaya makakilos sa aming mga gagawin. Maraming pong salamat. Pagpalaan niyo rin po, O Diyos. Ihanda niyo po, Panginoon, ang aking mga kapatid sa pananampalataya na sa kanila pong mga tahanan. Ihanda mo ang kanilang mga puso, isip at ang kanilang mga sarili. Sa iyo po pakikinig ng mga salita, Panginoon dakilang Diyos, sila iyong pagpalain. Ito po ang aming pong panalangin at pagsamo sa pangalan ni Jesus. Amen. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new every morning, new every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Mga kapatid, makibukas po tayo sa ating kukunin po nating teksto na matatagpuan po natin sa Mateo 14:28 hanggang 30. Kung nandyan na po tayo, ibabasahin ko po sa inyong harapan. Sinabi po rito, at nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparian ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika, kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig.
palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya ay natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin ninyo ako, Panginoon, sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus ng napakaliit ng iyong pananalig, sabi niya kay Pedro, bakit ka nag-aalinlangan? So, dito po sa ating nabasa sa Mateo 14 verse 28 to 31, ang sa mga karanasan po natin ay iba-iba ang na-encounter po natin tungkol sa typhoon. At ang iba sa atin nangamba, natakot, at normal na po ito. Normal reaction po na talagang magkakaroon ka ng pangamba at takot. Lalo-lalo kung first time mo pala makaranas ng ganong typhoon. Iba na ang typhoon sa panahon natin. Malalakas at nakakabuwal ng mga bahay, nakakabaha, nagbibigay ng sindak at pangamba sa atin. Ngunit para hindi tayo ma-defocus, tutun po tayo sa buhay ni Pedro na isang alagad ni Jesus. Sa karakter ni Pedro, si Pedro po ay choleric po siya, impulsive, mabilis siyang pabigla-bigla siya. Pero po sa pagkakataon pong ito, iba po si Pedro nung makita nila ng mga alagad na si Jesus ay lumalakad sa tubig. At si Pedro ang sabi niya, para mapatunayan ni Pedro na si Jesus ngayon, sabi ni Pedro, Panginoon, maaari ba akong pumunta dyan sa iyo? Sabi naman ni Jesus, sige, punta ka rito. At nangapang si Pedro ay umakbang na, palusong sa tubig, lumalakad na siya. Di pa nga nakakalayo, ay napabaling si Pedro sa buhawi. Napabaling si Pedro sa hangin hanggang siya ay lumubog. Tulad po natin, kailan umina ang ating pananampalataya. Ang ating pananampalataya ay pinatatatag ng ng mga trials. Ang ating pananampalataya ay napakalaga sa Diyos sapagkat ito ang magbibigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Sabi nga po, hindi natin mapiplease ang Panginoon, hindi natin makakalugtan ng Diyos kung ang ating faith ay mahina. Subalit si Pedro po ay isa lamang karaniwang tao na sa tanang buhay niya, ngayon lang siya nakaranas na samantalang si Jesus, araw-araw niyang kasama, naranasan niya na si Jesus ay nagpagaling, nagpalayas ng mga masasamang demonyo, nagpagaling at nagpakain ng 5,000. Ngunit ito pong karanasan ni Pedro, kakaiba sa naging karanasan niya nung si Jesus ay kasama nila sa pangangaral, pagtuturo at pagpapagaling ng mga may sakit. Dahil nangyari ito sa tubig mismo. Sa lahat ng mga alagad ni Jesus, si Pedro ang talagang malakas ang loob. Pero yung lakas ng kanyang kalooban, lakas ng loob niya, humina siya nung makita niya na merong hangin na kung saan lulubog siya. Tulad po natin, gaano man po katibay ang ating pananampalataya, sa sandaling yung ating mata ay itinuon na natin sa left or right, maaari po tayong bumagsak, lumubog tulad ni Pedro. Sapagkat ang pag-focus natin sa Panginoon, yun lamang ang kasiguruhan na kailanman malalagpasan natin ang anuman unos, problema, pagsubok, kahirapan na ating araw-araw na kinakaharap sa buhay. Humihina ang pananampalataya kapag nawala ang ating focus. Tulad ni Pedro, nawala ang focus niya kay Jesus. Nandun lang naman si Jesus Sabi niya, di ba, sabi po dyan sa verse 28, nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo yan, paparian ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika. Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig, palapit kay Jesus. Verse 30, ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sabi ni Pedro, sagipin niyo ako, Panginoon. Sa English, have mercy on me, Lord. Yun po ang binabanggit ni Pedro. Nung mabaling ang kanyang pansin sa hangin, doon na siya kinabahan. Meron akong karanasan sa ganitong sitwasyon na kung saan
Ang pagka ikaw nasa gitna ng dagat at ang hangin ay paharap sa bangka, may posibilidad na kaano man kalaki ang bangka ay maaaring pataubin ng hangin. Tulad ni Pedro, natakot siya doon sa hangin, pero nakikita niya ang Diyos na may gawa at may kontrol ng hangin. Ano't si Pedro ay natuon sa hangin at doon siya nagtiwala kaysa magtiwala siya sa Panginoon. Ang hangin at mga alon nung naglalakad si Pedro sa ibabaw ng tubig ay mayahan tulad sa mga pagsubok at tuksong na papaharap sa atin. Kahit napakatitindi ng mga ito, makapamanatili pa rin tayong matatag sa tulong ng Panginoong Jesucristo sa oras na kinilala mo na wala tayong magagawa kung wala ang kapangyarihan ng Diyos. Yung kababaan ng loob ni Pedro ang nag-focus sa kanya muli kay Jesus. Tandaan po natin, mga kapatid, hindi dahil sa ampas ng hangin o malaking alon kung kaya lumubog si Pedro. Balikan natin ang nangyari na makita ni Pedro ang buhawi, natakot siya. Nawala ang focus ni Pedro kay Jesus at humina ang pananampalataya. Nung tayo ay nakaranas ng bagyong Ulysses, ang focus natin doon sa sitwasyon. Hindi tayo nag-focus doon sa may gawa ng sitwasyon. Doon mismo, ang kalamidad, ang kontrolado niyan, ang Diyos, siya ang lumikha ng mga kalamidad. Ang Diyos ang merong kaya niyang pigilin, ngunit ang tao natatakot sa mga unos, ngunit hindi tumitingin o nagtitiwala sa kontrolado, nagtitiwala sa Diyos na may kontrol ng hangin, may kontrol ng bagyo, may kontrol ng lahat ng bagay sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. So kaya sabi rito na wala ang focus ni Pedro kay Jesus at umina ang pananampalataya niya. Maaari din tayo magsimulang lumubog kapag tayo ay tumingin sa buhawi, anumat nag-focus sa lakas nito at nagdududang tulungan tayo. Kaya pagka ang ating faith ay sintatag ng bato at kapag na-focus tayo sa iba at nabaling, gaano mang katibay ang ating pananampalataya, maaari po tayong maging tulad ni Pedro. Kung paano muling nag-focus si Pedro kay Jesus, sabi ni Pedro, ngunit nang mapansin niya na ang hangin siya'y natakot at nagsimulang lumubog. Sagipin niyo ako, Panginoon, sigaw niya. Sigaw niya kay Jesus, sagipin niyo po ako, Panginoon. Kapag tayo ay nakapokus na sa ating sarili, sa paligid natin, sa mga problema ang kinakarap natin at nararanasan, ito na yung oras na para tayo ay sagipin niyo po kami, Panginoon. Sa English, have mercy. Mahabag kayo sa aming kalagayan. Yun ang sabi rito, sa ano mayahatulad ang hangin at mga alon na kinakatakot ni Pedro. Ang mga hangin at alon na kinakatakutan din natin nung ang typhoon ay dumating sa atin, ay ito po ay mga bagay na kinakamban natin yung mga trials. Ang hangin o buhawi ay mga pagsubok o tuksong nagpapaharap sa atin. Kahit napakatindi ng mga bagay na ito, nananatili tayong matatag sa tulong ng Diyos. Patuloy tayo pinalalakas ng ating pananampalataya. Sa tulong nito, nananatili tayong matatag laban sa mga kahirapan sa buhay. Sapagkat ang Diyos ay kasama natin. Mga kapatid, lagi po natin tandaan, kailanman hindi tayo iiwan ipababayaan ng Diyos. Sa unos man, sa bagyo man, sa baha, kalamidad, ang Diyos ay kasama natin. Sapagkat ang pangako ng Diyos ay pangakong maaari natin panghawakan,
Dahil tulad ni Pedro, isang tao, mahina ang loob nung makita niya yung kanyang kalagayan na inaakala ni Pedro, sasagipin siya, sasaluin siya ng Panginoon, mas inakala niya yon. Ang inaakala niya, hindi siya sasagupin. Sa totoo lang po, ang Diyos nandun lang. Nakikita niya ang Diyos, nakikita niya ang Panginoong Kristo sa katawang tao, bilang nagkatawang tao, nakita niya. Pero minaliit ni Pedro ang Panginoong Kristo na siya ang merong kontrol ng lahat ng bagay. Kaya nga nabanggit po ni Jesus na napakaliit ng inyong pananampalataya. Literal, iba ang kalagayan nila at karanasan. Tayo di natin nakikita ang Diyos, nararanasan at nararamdaman natin. Sila ay nakita na, pero nandun pa rin yung lack of faith ni Pedro. So sa gabing ito, ang ating pong paksa ay come to Jesus. Saan po tayo lalapit kapag tayo ay nasusukol ng mga pagsubok sa buhay, mga kapatid? Lumapit ka kay Jesus. Kung nais mong muling manaig, tumatag ang iyong pananampalataya, sa Panginoon ka lang magtiwala. Malalagpasan po natin ang lahat ng mga kahirapan sa buhay. Katulad po ni Jesus, ay katulad po ni Pedro, na siya ay nagpakumbaba sa Panginoong Jesus. Sapagkat kung si Pedro ay nakalakad kay Jesus, maaaring ipagmalaki rin ni Pedro ang bagay na yon. Kaya sa atin po, sa gabing ito, mga kapatid, tandaan po natin, ang katatagan ng ating pananampalataya ay maaaring humina kapag tayo ay na-focus sa circumstances, sa trials, problems, at sa mga hindi natin hawak o kontrolado. Ngunit kapag ang ating focus lamang sa Panginoon, doon po tumatatag ang ating pananampalataya. Ang mga trials, suffering, pagtitiis, problema, kasangkapan ng Diyos niyan upang ang ating pagtitiwala sa Panginoon ay lalong tumibay. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Isang magandang gabi po sa ating lahat at samahan niyo po ako sa panalangin para sa ating bansang Pilipinas. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama sa langit, salamat po Panginoon sa gabing ito na kami po ay makapanalangin sa iyo. Dalangin po namin ang aming bansa Pilipinas, Panginoon, na dumaan sa maraming pagsubok, Panginoon, at sanhi po ng mga bagyo na dumaan, Panginoon. Dalangin po namin yung mga nasalanta ng bagyo, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang magbigay sa kanila ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon, lalo-lalo na po sa pangangailangan nila sa pagkain at inumin, Panginoon. Ganyan din po yung iba na nabasa ang kanilang mga kasuotan, na ikaw po ang patuloy na magbigay sa kanila ng kanilang mga maisusuot, Panginoon. Dalangin po namin yung may mga kakayahan na makapagbigay para sa kanila, na makapag-donate, Panginoon, ng mga bagay na kanilang kakailanganin. Patuloy na ikaw po ang kumilos at magbigay sa kanila, Panginoon. Dalayan din po namin, Panginoon, yung aming Pangulong Rodrigo Duterte, Panginoon. Dalayan po namin yung pangunguna mo sa kanya bilang siya yung Pangulo ng aming bansang Pilipinas, Panginoon. Dalayan po namin na patuloy na bigyan mo siya ng karunungan at patuloy na ikaw po ang magbigay sa kanya ng katalinuhan para sa paggagawin niya mga desisyon para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Kasama na rin po dito yung mga kanyang cabinet secretary, Panginoon, yung mga senador na katuwang niya sa kanyang paglilingkod, maging yung mga congressman, Panginoon. Dalayan din po na, Panginoon, yung dinaraan na matagal ng panahon ng dahil sa pandemya, Panginoon. Dalayan po namin na patuloy na proteksyonan mo ang bawat Pilipino, Panginoon, at patuloy na ikaw po ang magbigay ng karunungan sa mga eksperto sa medisina, Panginoon, kung paano maka-imbento o makagawa ng isang gamot na kontra sa COVID-19, Panginoon. At dalayan po namin na patuloy na pagpalain mo po
yung mga doktor na patuloy na gumagawa ng medisina na ito, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang manguna sa mga nagsasagawa nito, Panginoon. Sangkapan po ito ng iyong pagpapala, Panginoon. At nawa ito ay makatulong ng malaki at makagaling sa mga tao na may karamdaman sa COVID, Panginoon. Dalayan din po namin, Panginoon, yung mga aming lalawigan ng Bulacan, Panginoon. Patuloy na ikaw po ang magbigay ng katalinuhan sa aming gobernador Daniel Fernando, Panginoon. Gayon din po, Panginoon, sa pagdedesisyon niya sa kanyang mga gagawing desisyon sa aming lalawigan, Panginoon. Samahan mo rin po siya, Panginoon, sa bawat kanyang pinupuntahan, lalo na po sa pagbisita niya sa mga naapektuhan ng bagyo, Panginoon. Ay patuloy na ingatan mo po siya, Panginoon. Gayon din po, dalangin po namin yung aming mga kalalawigan na inapektuhan ng bagyo. Patuloy na ikaw rin po, Panginoon, ang mag-provide at nagbigay ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Patuloy na bigyan mo po sila ng kaunawaan na pansamantala lang yung dinaraanan na crisis, dahil ito ay dinadaanan din ng maraming tao, Panginoon. At lahat po ng ito ay magkakaroon din po ng kaayusan. Dalayan din po namin, Panginoon, yung aming bayan na Plaridel, sa pangunguna po ng aming Mayor Tessie Bistan. Tuloy na bigyan mo po siya ng patuloy na kalakasan ng katawan para po sa mga gampanin niya sa aming bayan, Panginoon. Patuloy na bigyan mo rin siya ng karunungan, Panginoon, para sa aming bayan, Panginoon, sa mga gagawin niyang pag-desisyon sa aming bayan. Ganyan din po, Panginoon, yung kanyang mga konsehal. Ikaw po ang patuloy na magbigay ng karunungan sa kanila para sa pagtulong nila sa aming Mayora Tessie Bistan, Panginoon. Ganyan din po sa barangay ng Bintog, sa PBC, barangay ng Bintog, Panginoon, sa mga nangunguna rito, sa kapitan ng Bintog, Panginoon. Patuloy na pagpalain mo po sila at ikaw po ang patuloy na manguna rin sa kanila, Panginoon, maging sa kanyang mga kagawad, Panginoon. At salamat po, Panginoon. Alam po namin na dinig mo na ang panalangin para sa aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lalo-lalo na po sa pagpuprovide mo, Panginoon, sa aming mga kababayan na naapektuhan ng baha, Panginoon, at bagyo, Panginoon. Salamat po, Lord. Patuloy na ikaw po ang sumama sa amin sa bawat araw, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa pangalan po ng anak at aming Panginoong Jesus. Amen. Sumandali po tayo na manalangin, mga kapatid. Sabayan niyo po ako sa ating pray for the ministry. O dakilang Diyos, aming Ama sa langit, tinataas po namin sa iyo, Panginoon, ang ministeryo ng Plaridel Bible Church. Panginoon, pagpalain niyo po sa kalusugan ang buhay ni Elder Rafi. Pagpalain mo ang kanyang kalusugan, Panginoon. Patuloy mo siyang bigyan ng kasiglahan, kalakasang physical. Patuloy mong bigyan siya lagi, Panginoon, ng kalakasan na nagmumula po sa iyo, Panginoon Diyos Ama. Lawigin mo pa, Panginoon, ang kanyang buhay, dakilang Diyos. Lagi mo siyang iingatan at sasamahan. At gayon din ang kanyang mga mahal sa buhay, dakilang Diyos. Gayon din po, O Diyos, si Reto, Panginoon, pagpalain niyo po ang kanyang kalusugan, pagpalain mo ang kanyang buhay, at ang kanyang ilayo sa anumang mga karamdaman at sakit, at gayon sa mga pag-aalala, Panginoon Diyos. Lord, dinadalangin ko po rin, Diyos, at nilalapit sa iyong kamay at balad, Panginoon, Ama, ang aming pong mga kalalakihan, ang mga leaders ng church, dakilang Diyos. Lord, ibsan niyo po sila, Panginoon, Ama, ng mga pinagdadaanan nila sa buhay. Pagpalain mo sila, kalungin,
Ipadama mo ang iyong pagmamahal sa kanila. Bigyan sila lagi, Panginoon, ng kalakasang espiritual na hindi sila matalo, Panginoon, ng anuman mga suliranin, hindi po mawala ang apoy ng Espiritu sa kanilang puso sa kabila ng iba't ibang suliranin na dinadaanan ng mga kalalakihan. Bagkos, O Diyos, palakasin mo sila, Panginoon. Patatagin mo, Panginoon. Pag-isahin mo, Panginoon, ang kalalakihan. Bigyan sila, Panginoon, naman ng apoy upang sa iyo, Panginoon Diyos, lalo silang tumatag, lalong tumibay, at lalo po, Panginoon, magamit sa iyong gawain, Panginoon Diyos. Gayun din po ang kanilang mga care groups, O God. Patuloy mo pong kalingahin at pagpalain, Panginoon, dakilang Diyos. Lord, dinadalangin ko po ang mga kababaihan, puri ng iyong pangalan, Panginoon, sapagkat patuloy mong kinakasit, pinagpapala, Panginoon, ang gawain po ng kababaihan, at iba-iba man po, Panginoon, ang kanila pong mga ninanais upang dumami at maabot, Panginoon, ang lahat ng kababaihan ng PBC, Panginoon. Loobin mo po ito upang sa gayon, O Diyos, makasama po nila ang lahat, Panginoon, ng mga ladies, Panginoon. At gayon din po ang mga nangangasiwa, nangunguna, Panginoon, sa bawat grupo ng kababaihan. Ikaw po lagi ang makit at mahayag. Punuan lagi sila ng apoy ng bunga ng Espiritu Santo, Panginoon. Lord, gayon din po, nilalapit ko rin po ang kabataan, anuman ang mga plano mo para sa kanila, pagpalain mo po, pag-isahin mo, Panginoon, upang sa dakilang Diyos, lalo silang mag-apoy at anuman mga ninanais nila, mangyari ang iyong kalooban, bigkisin mo sila at pagpalain, patatagin ang kanilang pagsasama sa isa't isa, sa gayon dakilang Diyos. Ang mga kabataan ito, Panginoon, ay kayo po lamang ang mahayag sa kanilang mga buhay. Pagpalain niyo po ang young professional, balik mo ang apoy, upang ma-revive sila at muli magkaroon sila ng plano upang matulungan ang bawat isa, maging bahagi sila ng pagpapalawak ng iyong gawain, pagpapalago ng iyong gawain. Pagpalain mo rin po ang young marriage, young couples, Panginoon, pagpalain mo po na patuloy na ma-revive hanggang sa sila muli, Panginoon, ang makatayo na magpatuloy ng iyong gawain, dakilang Diyos. Bigkisin mo po, Panginoon, ang young marriage, O God, young marriage couple. Gayun din po, pagpalain mo rin po ang mga iba't ibang gawain sa ministry, music team, Exalt, pagpalain niyo po, O Diyos. Sa Tech, pagpalain niyo po, upang sa gayon ay patuloy kayong mahayag sa kanilang mga buhay. Idinalapit ko rin po, tinataas ko, Panginoon, ang Sunbeam and Richwell. Lord, salamat sa patuloy mong pagkilos sa mga guro na upang ang ministeryo ng pagbabahagi, ministeryo ng pagpapalawak na yung gawain sa pamamagitan ng prayer meeting online. Maraming salamat sa mga buhay nila. Salamat din po sa mga ginagamit mong upang patuloy silang mataniman ng iyong mga salita. At ganyan din po sa faculty, salamat at nakapagpatuloy na, Panginoon, matapos ang kalamidad, nandun po ang kanilang puso at kauhawan at kasabikan sa iyong mga salita. Salamat po sa Faculty Bible Study. Lord, dalangin ko rin po ang aming director, si Brother Bob, Panginoon, Sir Bob, ikaw patuloy magbigay sa kanya ng karunungan, katalinuhan at pag-iingat sa kanyang buhay, sa kanyang mga inaasikaso, pag-iingat sa kanyang pagmamaneho, iingatan mo ang kanyang buhay, ang kanyang kalusugan. Lagi mo siyang babantayan, sasamahan, layo sa mga mabibigat, mga lalahanin. Pagpalain mo ang kanyang pangangasiwa sa Sunbeam at Richwell, Panginoon. Sa pangangasiwa at pangunguna sa mga guro, sa mga faculty, at sa lahat ng kanya pong kanyang mga kasama at katuwang sa pagpapalawak
ng edukasyon sa Sunbeam and Ridgewell upang ang mga magulang at mga guro, ang mga magulang at mga bata na kanila pong tinuturuan ay patuloy po, Panginoon, na maging excellence, Panginoon, ang edukasyon ng mga bata. Pagpalay mo rin po ang mga magulang na bahagi at kabahagi, ka-support, Panginoon, ng mga teacher para po lang mga matutukan ang mga bata upang sa gayon makatapos sila na kahit po itong virtual ay magbibigay kayo sa kanila lagi ng karunungan at kalakasang pisikal. At yung pagmamahal ng mga magulang at sa mga anak nila, Panginoon, ay mabigyan, mapukusan din po nila bilang kagaanan din po, Panginoon, ng mga guro. Maraming salamat. Ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Samahan niyo po ako mga kapatid sa pananalangin sa dalawang pamilya ng linggong ito. Sa pangunguna po ng pamilya Rosendo de la Rosa at Nanay Flor Di Mapi. Tayo po yung manalangin. Nagpupuri, nagpapasalamat po ako, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa amin at sa pagkakataon na kami makalapit sa iyo upang maipanalangin namin ang mga pamilya ng linggong ito, Panginoon. Unang-una po ang pasasalamat po ng pamilya Sendong de la Rosa. Ang pasasalamat po sa kalakasan at pag-iingat po sa kanilang buong pamilya sa araw-araw at kahilingan sa patuloy na kagalingan para kay Mama Dolly. Kung ano man po, Panginoon, ang kanyang nararamdaman ay kayo po, Panginoon, ang alam namin na dakilang manggagamot, Panginoon, sapagkat napakarami mong pinagaling na iba't ibang sakit sa iyo, Panginoon, sapagkat maraming bagay na ginawa ka na ikaw lang nakakagawa ang magpagaling ng iba't ibang karamdaman at sila'y nagsigaling, Panginoon. Kaya ganon din po ang pananalig namin sa iyo na ikaw noon at ikaw ngayon tunay na hindi nagbabago. At maging kay Papa Sendong din, Panginoon, ay patuloy na pag-iingat sa kanya, sa kanyang trabaho, kung ano man po ang kanyang pinagkakaabalahan, trabaho o negosyo na pinagkakatiwala mo sa kanya. Kayo po, Panginoon, na magpala at higit na mapagkunan ng mga ibang mga pangangailangan nila sa pang-araw-araw, Panginoon. Maging pag-iingat din sa kanilang anak na si Roy sa pang-araw-araw, kung ito man po ay namamasukan. Kayo po ang patuloy na mag-iingat pag-alis ng bahay hanggang sa pag-uwi, Panginoon, sa hapon. At dalangin ko, Panginoon, ang patuloy na kahilingan nilang ito ay ikaw po, Panginoon, ang tutugon at magkakalob sa kanila ng mga pag-iingat sa araw-araw at ang kahilingan nila ay kayo po, Panginoon, ang tutugon sa iyong kalooban, O Diyos. At maging kay Nanay Flor Di Mapi at kanilang pasasalamat sa Panginoon sa biyayang kaloob mo para sa kanilang buong pamilya at patuloy na pag-iingat at magandang kalusugan ang kanilang naranasan sa pang-araw-araw, Panginoon, sapagkat ikaw ang patuloy na nag-iingat sa kabila ng mga kumakalat na sakit sa iba't ibang lugar, maging sa aming bansa na apektado rin kami ng pandemic, Panginoon, ay patuloy na ikaw ang nag-iingat sa bawat isa, maging sa pamilya ni Nanay Flor, Panginoon. At kahilingan din po niya sa inyo, Panginoon, na mabigyan pa ng isang pagkakataon ang kanyang anak na masampa sa barko. At Panginoon, na nawa, Panginoon, ay siya masampa uli sapagkat alam namin na mahirap ang pinagdadaanan sa panahon ngayon na makabalik o makasampa dahil sa mga iba-ibang proseso na naranasan, mga
mga swab test o quarantine sa iba't ibang lugar bago makaalis. Panginoon, sana pa noon sa kabila ng mga naranasang hirap ngayon, maging sa trabaho, ay kayo po magbigay ng oportunidad na masampa uli ang kanyang anak para po sa kanyang trabaho at maging pagkukunan din ang mga pangailangan nila sa pang-araw-araw, Panginoon. Nawa pa noon ang kalooban mo masunod sa kanyang anak at patuloy na siya ay lumakad na ayon sa iyong kalooban at katwiran, O Diyos. Panginoon, dalahin ko po ang iyong pagkapala sa dalawang pamilyang ito, na ikaw po, Panginoon, ang patuloy nakakalinga at mag-iingat sa kanilang sambahayan. Ito po ay aming sama-samang kahiling at dalangin sa matapos na pangalan ni Jesus na aming Panginoon at aming tagapagligtas. Amen. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitipon na ika'y parangalan, handog ko't papupuri sa'yo lamang, Jesus. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Pusong dalisay ang aking nais, nalikhain mo, Diyos, para sa akin. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitibok na ika'y parangalan, handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Isang pusong tapat na sa'yo'y nagmamahal, isang pusong sa'yo'y walang alinlangan, isang pusong tinitipok na ika'y parangalan, handog ko'y papupuri sa'yo lamang, Jesus. Tayo na po mga kapatid ay dadako na sa ating pangwakas na panalangin at sabayin niyo po ako. Maraming salamat po Panginoong Hesus sa amin pong mga natutunan sa gabing ito tungkol sa faith, Panginoon. Salamat po Panginoon na nangako kayo na hindi mo kami iwan, ipababayaan. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na sa iyo lamang po magtiwala. Salamat po sa pagkilos mo po sa gabing ito sa mga kapatid sa pananampalataya at sa iyo pong lingkod. Sa pangalan ni Jesucristo, ito po ang aming samot dalangin.
Amen. Naway sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo. Amen. Pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless all.